Guys, originally, ito po ay library ni Cardinal Mazarin. So guys, nakatikim na tayo. Ang sarap. Kinendi! Paano kung lasa niyan? Kita nyo? Harapan ng Arc de Triomphe. Ayan guys, nagniningning na siya. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, ito po ang ating last full day dito sa Paris, France. At ngayon, i-explore po natin ang mga iba pang mga tourist spots dito na hindi pa natin napupuntahan dito sa trip na to. And guys, alam nyo, originally, ito nga pong mismong trip na to, or mismong araw na to, dapat magde-day trip tayo papuntang Luxembourg. Pero, na-realize ko, minsan lang naman tayo magpunta sa Paris. So, parang i-maximize na natin, puntahan na nating lahat at talagang habaan na natin trip natin dito kahit konti, okay? Ngayon, let's go. Sumakay na tayo ng bus papunta sa ating brunch spot. So, magbabus po tayo, opo. Ito nga pala itsura ng neighborhood natin dito. Ayun yung ating tinutuluyan generator, Paris. Tapos sasakay tayo dito ng bus. Ang sasakyan natin is bus 75. Guys, nakasakay na tayo sa bus. And ganito yung itsura ng bus dito. And maingay, opo. Hindi tulad doon sa hindi tulad sa Japan, ganon. So, nag-uusap-usap sila, ganyan. And also, gamit natin yung ating card dito, yung Paris Visit bus. Nalagay ko na lang yung picture dito. So, meron tayo kasing 5 days pass, diba? So, ito yung itsura ng bus. Para lang makita nyo. Ngayon guys, nakababa na tayo. Hanapin na natin ang ating brunch spot na napili. Diyos ko, tignan nyo naman, napakahaba ng pila doon sa napili natin. Kaya minsan ayoko nung sikat yung pipiliin natin eh. Ito guys, ang ating napili, ang Bouillon Republic. At dito guys, ang orderin natin is yung steak and fries. So usually, ayun natin nyo, puro ganun. Ganyan yung in-order ng mga tao dito. Diba? May escargot din, actually. Ayoko naman ng escargot tapos steak and fries, ang mahal na masyado, diba? Steak and fries na lang muna tayo. Then, order tayo ng creme brulee. Diba? Para ma-experience natin siya dito sa Pransya. Bakit parang tabi-tabi? Ay, tabi-tabi. Natutuwa ako. Ang laki pala dito sa loob. Kaya pala ang daming reviews nito. Malaki pala siya. Aside from sa food, malaki. Ito na guys, ang table natin. Okay, let's go. So yung kanila guys, mga French yung binigay. Tapos tayo, feeling ko naramdaman nila na English ang kailangan natin. Ayan, naibigay sila ng English. Okay, so ito guys, orderin natin steak with french fries and pepper sauce. So 12.60 euro siya. Hindi ganoon kamahal ha, nakakatuwa. Tapos itong isa naman, creme brulee, 3.80 euros naman siya. Tapos guys, tignan nyo may escargot dito. Yung escargot nila is snails in parsley butter, 6 snails, 7.20. Order na ba tayo nun? So guys, iniisip ko kung order tayo ng escargot. Tapos yung pinaka main course. Kasi parang iniisip ko mamaya hindi na kasi tayo dito kakain. And also, I mean, hindi na tayo pipila para sa French restaurant mamaya. So, I think, orderin na natin yung escargot para matikman na natin. So, yung escargot is 7.20 euros. Lalagay ko conversion dito sa screen. Tapos, yung steak with fries is 12.60 euros. Tapos, yung dessert is creme brulee. 3.80 euros naman siya. So, okay lang. Sige, order na tayo. Pero alam nyo, kinampute ko kung tutuusin, ang mura, may escargot na merong steak and fries, tas 23 euros lang. So, pumapatak lang na 1,500 pesos, diba? Ayan guys, ang ating steak with fries. Diba? Wow, it looks yummy. And also, meron silang pa ganito, pa-complimentary na bread. Tas ayan yung mismo mga dipping sauce. Okay, let's eat na. Actually guys, ang una, sana bibili nga tayo ng escargot. Pero naisip ko masyado siyang madami. So, hayaan na muna natin. Sarap. Teka, picture muna natin. So guys, nakatikim na tayo. Ang sarap. Medium rare in order natin. Ang sarap ng pepper sauce.
So, kung i-rate ko siya, i-rate ko siya ng 9 out of 10. Hindi siya ganun ka wow, super wow na wow factor. Pero masarap. Don't get me wrong. So, yung mismo restaurant, malawak naman. Kaya kapag pupunta kayo dito, kahit mga 12 o'clock kasi ito magbubukas. So, pumunta agad kayo ng 12, bumili agad kayo ng 12. Then after nun, okay na din. Pero dire-diretso na. Saglitan tayo pumila, parang mga less than 20 minutes, ganun lang. Okay guys, ayan na yung next natin, creme brulee. Na tayo guys, and so far i-rate po natin yung restaurant ng 10 out of 10, pero yung kinain nating steak and fries 9 out of 10 lang. Yung restaurant, ang ganda ng service nila, ang laki. So if ever kapag pupunta kayo doon, hindi kayo matatagalan sa pagpila kasi super laki po talaga. Tapos tikman nyo lahat, yung escargot, tikman nyo na din yung creme brulee, tikman nyo na rin yung lahat doon ng mga bestseller. So yung creme brulee nila, nasarapan ko siya, pero it's giving mas gelatin vibe than parang leche flan na natitikman natin sa Japan. Pero ganoon naman kasi talaga yon. So now, tara, magpunta na tayo doon sa bus stop papuntang Galeries Lafayette. Ayan guys. Let's go. Ito ngayon tayo kasi sa area ng Republic. Doon tayo sasakay sa kabilang side. Yung itsura ng monument dito. Daming mga nakasulat. Tapos, Korea's #1 ice bar, Melona. Nakakatawa naman ang random. Biglang nagkaroon ng Melona dito. Guys, nasa metro tayo ngayon. Kaya pala hindi natin mahanap. Basa ko ng basa inyo. Hindi pala. Kundi ano pala. Tawag doon, train pala to. Number 9. Dito tayo sasakay. Ayan, let's go. Papuntang Pont de Sèvres. Basta yan. Ayan na. Labas na tayo guys. Doon tayo lalabas sa R. Lafayette na sign. Tingnan nyo dito sa France. Meron dito talagang mga metro na wala talagang lift. Kaya isipin nyo ba tayo dyan na yung maleta, bit, diba? Tingnan nyo guys, oh. Meron pala dito pintuan na mismo sa metro. Galeries Lafayette. Paris Haussmann. Mga bandang kapag binabasa natin, biglang humihina sa dulo. Ganun. Mukhang safe na tayo dito. Pwede na tayo mag-vlog. Kasi alam niyo, may time dito po sa France, kapag ka metro talaga at kapag ka bus, aside from gusto mong huwag mag-vlog kasi to limit the noise, isa din sa papasok sa isip mo na baka mamaya kasi ma-upload. Kasi may mga nagdidikitan talaga guys. Nagdidikitan talaga. Pero huwag kayong matakot. Nung una yung takot factor ko dito, parang 10. Tapos ngayon ano na lang siya, parang mga 4. Ganon. So sabi ko, okay, hindi naman pala ganun ka-super nakakatakot dito sa Paris sa mga commuting. Ito tayo napunta sa baba, parang mga bentahan to ng mga damit. Oh, ito na tayo agad. Ito yung sikat dito. Ang bilis naman, hindi man lang tayo nag-antay ng medyo matagal-tagal. Akyat tayo doon guys, sa taas. Paano bang umakyat? Ala ko makitang hagdanan. Or escalator. Ayan, meron naman pala. Umakyat tayo sa pinakatuktok. Okay, so may mahabang pilahan. Tapos ayun o, may mga nagpipicture dun sa side na yun. Guys, itong department store na to, nagbukas to noong 1894. So, yung mga tao doon nagpipicturan silang lahat. Pero meron naman ditong available space. Pwede kang pumasok sa mga parang ganyan. Ayan. Basically, itong Galeries Lafayette, ito yung largest department store in Europe. Naalala ko nagpunta tayo dito before pero hindi natin nakita to. Itong parang dome na to. Kasi guys, yung mga tinda dito ang mamahal. Like mga luxury brands, yung mga makikita nyo dito. Yung mga Chanel, mga LV, Prada, ganyan. Swarovski, dito sa area na to. Actually, mga iba, hindi ko kayang bigkasin. Ayoko naman magmagaling. Pero yun guys, mahal dito. Oo. And also, kung pupunta kayo dito, ang sasuggest ko sa inyo ay i-visit nyo lang tong dome. But wag kayo ditong bibili. Mas maganda, bumili kayo doon sa pinuntahan nating premium outlet. Lalo na kung kunyari pupunta kayo ng Paris Disneyland. Ayan guys, APC.
So ito, hindi siya ganoon kamahal na tulad ng mga nasa iba dito. So sikat dito guys yung bag. And actually, as far as I know, ang merong ganon, si Archie, si Kerwin, and si JM. Wait, parang hindi ganito eh, pero parang ganyan, na black. Kaya lang wala dito. Meron namang ding mga Levi's dyan, pero yung iba parang mamahal pa rin. Ayun, tingin nyo, hindi ko naman alam yung brand na yun. Vanessa Bruno. Ngayon ko lang nakita yun. Ngayon guys, palabas na tayo ngayon dito sa 70,000 square meters na department store na to. And now, pupunta na tayo sa Palais Garnier. Guys, so naghahanap tayo ng pupuntahan. Nakita ko tong Bibliothèque Nationale de France. So ito itsura niya. Ang ganda sa loob, diba? Parang it's giving yung library sa Australia. So basically, hindi ko in-expect na sikat siya. Ang daming nakapila. Nakapayo na kami dito. Oh. And guys, finally, we're here sa Bibliothèque Nationale de France. Okay guys, tingnan nyo. Ito ang oval. Oh my God, ang ganda. Wow. Look how grand it is. Guys, originally, ito po ay library ni Cardinal Mazarin. Pero ngayon ito na siya. Open na siya for public. This oval guys is super iconic dahil noong 2022 lang to uli nag-reopen kasi inayos nila to. Kumuha tayo dito ng isang libro. Lalagay din naman natin ulit. Maglagay tayo dito. Dito tayo sa number 120. Ito yung 120. Ano yung nakalagay? Patrick et Christian Allison. Kaya lang itong nakuha natin na French. Paano tayo magpapanggap na binabasa natin to? Isipin nyo na lang guys, nagbabasa tayo ng libro. Nakakatuwa. Nare-relax ako dito sa library na ito, guys. So guys, if ever kung bookworm kayong tao, ganyan, kung mahilig kayo sa libro, pwede kayo magpunta dito. At lalo na kung marunong kayo mag-French o makabasa ng French na book, ganyan, mas maiintindihan niyo yung mga libro dito at mas mag-e-enjoy kayo. Kasi guys, itong BNF area, meron itong over 40 million collections. Ganun kadami. At kung titignan nyo naman, tignan nyo, ayun, lahat yan, punong-puno. Peace. Tas ito pa, sa side pa na to. Actually guys, yung vibe nito, parang it's giving State Library Victoria. Ayan. This one. Parang yun yung mga nakikita ko sa kanya. Ito. Diba? It's giving this one. Yeah guys, ito pa yung isang section. Ang ganda. Ang grande. Grabe guys, hindi ko ma-explain pero ngayon lang ako nakakita ng mga ganitong klaseng collection. Like iba-ibang style. Ngayon nasa iba na naman tayong room. Tapos tignan nyo. 1, 2, 3. Pero yung side na yun, restricted area na. Wala nang pwedeng pumasok. Wala din pwedeng umakyat dyan. Tingnan natin to guys. Nasa harapan lang eh. Gallery Vivienne. Ito lang yung mismo nga pinuntahan nating library. Nasa harap lang siya.
Then guys, oh, napunta tayo dito sa isang area na nagbebenta sila ng kung ano-ano. Tapos, oh, dito meron ditong kosan. Yung parang sila lang yung nag-bake. Yung hindi yung talagang cafe. Magkano kaya? Ano kaya to? Parang it's giving kung ano yung mga hindi na nila ginagamit, bebenta nila. Okay, so guys, we're finally here. Nilakad lang natin to from dun sa previous one. So ito guys, yung Boros de Comerce. Ayan. Kahit paano natama natin. At ito na Modern Art Museum and ang haba again ng pila. Pero at least, let's go, pumila tayo. Ngayon guys, andito tayo nakapila. And itong line na to, ito yung line na walang ticket. Tapos ito yung line na may ticket na papasok. So andito ngayon tayo sa walang ticket dahil hindi po tayo nakabook ng ticket online. So itong part na to, na-overlook ko siya. So nakalimutan ko na wala pa pala tayong ticket for this museum. And saklok naman, ang available na saklok is October 8. So if ever kung pupunta kayo dito, make sure na mag-book kayo ahead of time. Ngayon po ay September 20. Tapos yung nearest date na available ngayon is October 8. So yun, kaya wala tayong magagawa. But dito tayo pipila naman. Sana makakuha tayo ng ticket. Kasi ang ganda guys na nasa loob. Papakita ko sa inyo later. Viral yon. Okay guys, so nakapasok na tayo ngayon. And meron tayong QR code. Binigyan tayo ng QR code. Dahil sinabi ko 26 years old tayo. So pagka 26 years old, pababa kayo, ay libre kayo sa entrance. Okay? So may QR code na binigay. Ito. So basically, hindi nyo na din magagamit kasi dapat meron kayong sarili nyo. So if ever kapag kunyari 26 years old pababa kayo, sabihin nyo sa staff na libre entrance nyo para bigyan kayo ng specific link para ma-access to. Guys, tignan nyo may artwork dito. Ayun o. Isa kala ko nung una makapuno. Nag-grave tuloy ako sa makapuno. Mukha siya makapuno ano. Wow. Guys, hindi ko alam kung pwede kumuha pero yung mga batang nasa harapan, kumuha sila. Kinendi. Paano kung lasa niyan? So guys, hindi ganong na-appreciate yung mismong art na to ay parang part na to dito sa museum kasi usually dapat tahimik dito, like total walang ganon. Pero kasi ang ingay, no, it's okay ang ingay kasi ng mga tao. So ayan no, tignan nyo, so maingay lahat. Ang purpose kasi nito, wait, isusum ko. Itong mga parang plato na yun o mangkok na yan, magdidikit-dikit sila tapos magkakos sila ng konting parang ingay or sound. So hindi siya masyado naririnig because of this. Ang galing naman guys, tignan nyo. Nakakatuwa naman yung mga installment ng mga ano dito, ng mga art. May dagang nasa dingding na nabutas. So ngayon tayo guys sa 3rd floor. Makikita nyo lang dito yung view ng kanina pinakita sa inyo from above. Guys, sa 2nd floor! Hindi siya gano'n nakikita dito kasi merong parang pader. Ay parang ganyan. So basically, kung gusto nyo, doon kayo sa baba para makita nyo siya mismo, yung bilog o konti dito sa taas, sa 3rd floor. So guys, sumakay tayo ng train, then bumaba tayo dito sa Luxembourg na station kasi pupunta tayo sa Luxembourg Garden. Actually, isa yun sa mga sikat na park and garden at the same time dito sa Paris. Before, gusto ko siyang puntahan kasi sikat doon yung uupo ka lang tapos magbabasa ka ng libro. Doon hindi naman tayo nagbabasa ng libro, pero gusto ko lang yung moment ng ganun, moment of silence. Ang ganda ng train station dito. Oh, ang luwang, ang high ceiling. Ito na guys, paglabas na paglabas, Jardin du Luxembourg. So ito yung train station exit. Wala, pasok na tayo. Tignan nyo, autumn na dito. Yung color, orange na. Ganda ng leaves. Alam niyo ba, never pa tayo nakaabot ng mga ganyang klaseng leaves sa abroad. Sa Korea, hindi pa natin na-experience yan. Sa Japan, hindi pa.
And even sa Taiwan, itong area na to, ang ganda yun. Green na green pa siya. Tapos doon color yellow na. Dito parang nagtatransform na. Tagal na guys nitong Luxembourg Garden. Like 1612 pa siya itinilaga or ginawa. And also this one, siyang laking 25 hectares. Kaya for sure yung makikita lang natin is yung parang pinaka-tip lang, ganun. So guys, yung mga upuan, no? Kaya lang wala na kasi available na upuan. Pero yan talaga yun. Kaya yung iba pumupunta ng maaga dito para makaupo at makapagbasa ng libro, ganyan. Ang relaxing sa feeling. Yung tipong inhale, exhale ka lang ng mga fresh air. Hey guys, nakaano tayo, nakakuha tayo ng upuan. Saglit lang tayo dito, para mga 10 minutes lang ganyan. Kasi mayroon pa tayong dalawang itinerary na titira. And kailangan sa mga bandang gabi, nandun na tayo sa Eiffel Tower area kasi gusto ko makita natin yung pag-sparkle niya. Eh, kanyari kasi kapag kunyari mga 8:30 nag-sunset, mga 9 o'clock yun mangyayari, ganun. So, kailangan by sunset time, nandun na tayo. Sabi guys, anong oras na? 7:10 na pala. Masyado ako napasarap dun sa pag-upo dun. Tapos hindi natin nakita at hindi natin namalayan guys. I mean, hindi ko din talaga nakita na meron palang time yung Our Lady of Miraculous Medal. So hanggang 7 PM lang siya. Eh nung oras na susarado na siya basically. So I think hindi na tayo makakapunta. Grabe hinayang ko kasi guys, yun talaga yung gusto kong puntahan una pa lang. Pero wala, hindi natin siya mapupuntahan, siguro next time na lang ulit. Ganyan, yun pa naman isa sa mga listahan natin. Kaya lang kasi hindi ko kasi nakita eh. Pero madami na din naman tayong napuntahang mga church. So pero nagigilty ako kasi hindi ko siya napuntahan. Pero meron pa naman tayong itinerary which is Arc de Triomphe sa Champs-Élysées. Yun pa naman ating mga pupuntahan. Sige, tara na, tuloy na natin. Ito na guys, tayo sa Charles de Gaulle. Toilet. So yan guys. So ito, pupunta tayo sa Arc de Triomphe sa Champs-Élysées yan. Let's go. Lagi nyo lang titignan guys yung ganito. Mayroon namang guide. Kunyari yan, ibig sabihin doon yung pa-exit. Yung sortie, ang ibig sabihin yung exit, okay? Tapos tignan nyo lang din yung ganyan kung gusto nyo ng lift. Grabe guys, ang ganda nung in-exitan natin, no? Harapan na harapan natin. Kita nyo? Harapan na harapan ng Arc de Triomphe. I'm so happy. Kita natin yan up close for today's video. Dito kayo mag-ingat guys ha. Talamak ang pickpocketing dito sa Arc de Triomphe area. Ayan. Daming tao dito guys na mga nakatingin. Kaya ano lang tayo, tutok-tutok lang tayo saglit. Guys, hindi tayo pwede magtagal dito. Ang daming tao, natatakot ako. Ayan. Kailangan ko i-trust yung instinct natin. Kasi guys, ang dami kasing tumitingin. Like, tumitingin talaga kapag ka mag-isa ka, tapos pagka nagsiselfie ka, ganyan. Ibang klaseng tingin eh. Magigets nyo naman yun kung ano ang ano. Gets nyo na ako. Ngayon guys, bumaba lang tayo saglit dito sa tunnel dahil gusto kong mahawakan natin yung Arc de Triomphe before we go. Ayan guys, kitang-kita na. Abot kamay na siya. Hindi ako mapakali, kailangan lang natin mahawakan si Arc de Triomphe. Hinanawakan na natin siya. Kita niyo naman. Guys, so basically, itong si Arc de Triomphe ay meron tong 50 meters na taas. Tapos 45 meters na lapad. Tapos ginawa to guys noong 1863 under King Louis Philip. Tapos guys, dito walang elevator ha, hagdan. And 284 steps para makarating kayo doon sa pinakatuktok. Ewan ko guys kung makikita nyo, pero kapag kasi zoom yan, ayan, meron dyan nakaukit ng pangalan ng 660 na generals. Tapos guys, may eternal flame to sa gitna. Oh, di ba? Ngayon guys, tumutungtong tayo sa pinakagitna. Tapos ito yung makikita nyo sa pinakatuktok. Tadaan! Ito siya yo. Meron kayong pwedeng stepan sa pinakagitna ng Arc de Triomphe. Aming pangalan, Levar Montebello Lemincio.
Caliero, Castelfranco, Ragus, Gaite. Tapos dito pa, oh, dami. Too many names to mention. Tapos tignan niyo yung nakasulat dito, September 4, 1870. Proclamation de la Republic. Ayan na guys, Arc de Triomphe. Same time, babay na din. Quick, quick tingin lang sa'yo. So guys, andito na ngayon tayo sa bus stop near sa Arc de Triomphe. Ito yung Arc de Triomphe area. Sasakay tayo sa bus number 30 dahil yung bus number 30 ay yung bus na pwedeng makapunta agad sa Eiffel Tower. And tingnan yung Eiffel Tower, oh. Natatakpan lang siya at hindi ko ma-zoom kasi lalabo. O yan. Zoom ko na pero medyo malabo yan I think. May ilaw na Eiffel Tower pero mamaya mag-i-sparkle yan. Kasi guys, fun fact, nasabi ko na ata sa mga previous vlogs, kapag ka kasi kunyari, gabi na, evening na, kapag ka nag-set na yung sun, kapag ka wala ng araw, yung unang saradong zero, yun yung mag-sparkle siya. So kunyari, bumagsak na ng 8:30, 9 PM, automatic mag-sparkle na yan. 9 PM, 10 PM, tas 11 PM. Tapos, ang gusto kong habulin natin is yung pang 9 PM. So, sana umabot tayo. So guys, nag-bus tayo. Papunta dito sa Trocadero area. And dito na lang natin papanoorin yung Eiffel Tower. Maganda din naman yung view. Nahabol ko para hindi na tayo maghintay pa na isang oras. 9 PM yun eh. Grabe yung pagsubok. Umuulan din. Sumabay pa yung ulan. Kanina wala na to eh. Guys, para mas malinaw at mas maganda, yung cellphone na camera na lang gagamitin ko. Pero isasama ko pa rin kayo. Yan, punta na tayo sa gitna. Oh my God, ang ganda na Eiffel Tower kapag kagabi. Iba yung ganda niya guys. Di pa natin kasi ito na-experience ng gabi. Ang ganda. Tignan nyo, para siya naka-zoom in. Labo pagka sa Osmo Pocket. Ayan, tignan nyo, 8:50. 10 minutes na lang. Buti nakaabot tayo. Ayan guys. O diba? Nagniningning na siya. Ang nagniningning ng mga corny. Ayan guys, nagniningning na siya. The Eiffel Tower is sparkling. Yay! Hello guys! So before we end this vlog is gusto ko muna mag-share sa inyo ng mga personal advices. Like yung mga na-experience natin para if ever kapag mag-visit kayo is hindi nyo ma-experience or ma-preventan nyo, ganyan. And meron akong binigay na advice dun sa pinaka-first episode ng Paris travel series natin. I mean yung Paris leg dito sa Europe travel series. Pero ngayon, gusto ko pa rin magbigay sa inyo ng 5, okay? So number one sa mga ibibigay ko sa inyong advice is always guys, have a presence of mind. Lalo na kapag kayo nagta-travel kayo sa labas, naglalakad kayo, nagko-commute kayo, anything. Kahit ano pa man yan, basta lumabas kayo ng hotel door nyo, ganun ang gawin nyo, okay? So, kapag ka po kasi nasa France, alam naman natin yan, hindi lang sa France, kundi sa Barcelona at sa mga ibang parte pa sa Europa, hindi po siya tulad sa Japan. Hindi siya tulad sa Japan, hindi siya tulad sa mga ibang lugar natin pinupuntahan, and even dito sa Switzerland habang pinifilm ko to, na safe, okay? So, kaya ang gusto ko lang i-advise sa inyo para maging safe ang inyong mga gamit is yung, kunyari kapag wala namang kayong ginagawa, yung kamay nyo ilagay nyo sa bulsa nyo, sa bag nyo, ganyan, or what. Tapos kapag meron dumidikit sa inyo, ay maging aware na kayo at sana kutuban na kayo na parang, ay, ba't ganun? Pero hindi naman laging ganun. Huwag nating i-generalize. Mapapansin nyo naman yun at mararamdaman nyo naman kapag may something na parang hindi naaayon o hindi parang okay, di ba? So, yun ang pinaka gusto ko sa inyo yung advice kasi meron po akong mga natatanggap na mga comments. I mean, direct messages na nanakawan daw sila sa Paris, ganyan. Yung iba naman sa Barcelona, meron pa tayong na-meet na Pinoy na sinabi na nakawan daw sa Barcelona. So, yun po ang gawin nyo. Hindi lang to para sa Paris, kundi para sa entire Europe. Mag-ingat kayo, okay? Yun po, yun talaga ang dapat gawin, lalo na kung solo traveler kayo. Tapos, magdala kayo ng padlock. Yung padlock na link na pinaka i-recommend ko sa inyo, ilalagay ko dito sa description. Yun lang naman yung number 1. Number 2 is majority are accepting card payments, pero bring cash pa din. So, tayo po, ang ginagawa natin para medyo safe, 2 card yung ginagamit natin. Yung isa, credit card. Yung isa naman, GCash card. So, ang ginagawa ko kapag kayang parang maliliit na items lang is GCash card yung ginagamit. Tapos kapag kunyari, meron tayong isa-shopping, pero hindi naman tayo nag-shopping, napansin nyo, yung credit card ang gagamitin natin. Ang advantage kapag kunyari, GCash card yung gamit nyo
is real time, magte-text sa inyo si GCash kung magkano yung bumabawas sa pera nyo. So, makikita nyo na agad, ganito pala, yun na bawas. Pero kapag kunyari kasi credit card, day after pa yun magre-reflect, ganyan. And also, ang ganda dito guys, is kapag kasi yung credit card ginagamit mo, may tendency na baka mamaya is ma-compromise to. So, nangyari na sa atin doon sa mga ibang countries. So, kapag kunyari, biglang gamit kayo ng credit card, tapos biglang parang may nangyari sa credit card nyo, magkakaroon kayo ng mga unauthorized transactions, ganyan. So, ina-advise ko, kapag big yung shopping nyo, is credit card ang gamitin nyo. Tapos, kapag naman yung mga small lang, sa mga convenience stores, sa mga restaurants, is GCash card ang gamitin nyo. Kung wala kayong GCash card, use cash. Kung gusto nyo, kayo bahala. Okay? Basta, always bring cash. So, tayo po, ang ginagawa po natin, nagdadala po tayo ng minimum of 200 euros a day. So, sa bag natin, meron dyang 200 euros. Tapos, may dala tayong card. And yung card nga natin is yung GCash and credit card. Okay? Yun lang naman ang gusto ko sabihin sa inyo na tumatanggap majority ng mga card, ang mga shops sa Paris ng card payments. Maliban na lang yung mga sa bangketa lang na parang nagbebenta ng souvenir. Yung mga ganun, syempre cash na yun, okay? Number 3 is learn basic French words. So, basically, tayo po, ang alam lang naman natin is bonsoir, mga ganyan, bonjour, mga ganun lang. Tapos, merci. Yun lang po ay super magpapangiti sa kanila. Like, parang biglang magi-snap na ganyan, na biglang hingiti yung mismong tao. Parang mas nagiging warm yung conversation. So, kapag kunyari, bibili kayo, ang sabihin nyo lang, bonjour, how much is this? Gaganon lang kayo. Tapos, after nun, merci. Yun, magiging masaya na sila. Okay? So, meron po kasing mga things or mga characteristic na sinasabi ang ibang tao tungkol sa mga French people. At yun po ay baka parang medyo rude daw. May mga nag-comment sa atin yan, tignan sa mga vlogs. Wala daw ba tayo na-experience na rude things, ganyan. Pero so far, wala po tayo na-experience. Pero kasi sa France, hindi sila yung tipong sa Pilipinas na palangiti. Nangingiti agad. Di ba tayo kapag So, kumbaga, ako din, kapag kunyari naglalakad tayo pa mismo na unang ngumiti, saka silang ngingiti. So, kayo ngumiti na lang kayo, bonjour, ganyan. Tapos bigla na silang ngingiti. Okay? So, yun yung parang turning point na biglang magiging warm ang conversation, biglang magiging light sila sa inyo, ganyan. So, huwag kayo ma-intimidate at huwag kayo matatakot kapag hindi sila palangiti. Okay? Tayo kasing mga Pinoy, kapag ngiti agad ng ngiti, di ba? So, next po na tip ko is buy tickets in advance. So, kapag po kayo ay pupunta sa Paris, not only sa Paris, even sa Europe, is bumili po kayo ng ticket in advance talaga. Kasi napakasikat po ng Europa. Kaya yung mga museums, yung mga Eiffel Tower na ganyan, may mga time na nasa-sold out. So, ang advice ko sa inyo, kahit month before, kung yung ticket nyo, nabili nyo 3 months ahead, ganyan, yung hotels, nakabook ng 2 months ahead, yung mga attractions, pwede kahit months before, pwede na yan, okay? Para lang ma-sure yung slot nyo. Kasi yung iba, nagko-control sila ng crowd. Kunyari, kailangan 300 lang ipapasok sa ganitong oras. Kunyari, baka mamaya sa araw na yung pang 350 kayo o hindi na kayo kasali sa cut-off, di ba? So, lahat naman ng mga pinuntahan natin, ilalagay ko yung link sa ibaba. Lahat yan tried and tested natin at okay naman po lahat. Okay? Ang pinaka-last kong sasabihin sa inyo ay watch out for scams. So, sa Paris, napakadaming uri ng scam. Merong mag-aabot ng rose sa inyo, merong mga maggugulo doon sa Trocadero natin to na-experience. Actually, nakita ko siya before, in person. Nakita ko siya in person. Sa Trocadero to nangyayari. So, merong laro. Ilalagay ko dito yung laro. Ayan, yung visuals ng game. So, nililito nila yung mismong mga turista. Tapos, tumataya yung turista na engganyo ganyan. Pero may scam daw behind that. Yun din ang sabi sa internet. So, always be mindful sa mga, kunyari, meron nasa may papapirmahan sa inyo. Huwag nyong pipirmahan. Kunyari, may bibigay sa inyong bracelet, huwag nyong tatanggapin. Basta ganyan, lahat huwag, okay? Ilalagay ko po dyan ang full list ng mga scams sa Paris, France, okay? Na dapat nyong iwasan. Okay? Tayo pinakaparaning sa scams, saka sa pickpocketing. So, sa mga scams, yaan po, aralin nyo mabuti, tandaan nyo na kapag meron kayo na-encounter na ganyan, wag nyong tatanggapin o wag kayong makikipag-interact. Okay? So, yun lang naman po. Ito naman yung mga personal advices lang. Yung una kasi mga travel tips, ito advices lang based sa personal experience. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Abangan niyo po ang ating susunod na vlog. Dito na yon sa Switzerland. Again, this is Ivan de Guzman. Kung hindi pa po kayo naka-follow, mag-follow na kayo sa ibang social media platforms natin. Yung link ilalagay ko dito sa screen. I mean, user handle. Again, Ivan de Guzman po. So, yun lang. Peace!